Pagpatay ng tao? Sanayan lang yan pare. Parang sa butiki. Sa una, syempre, ikay nangingimi. Hindi mo masikmurang tiradurin o hampasin tulad ng ipis o lamok. Pagkat para bang lagi ang nakadapo sa noo ng santo sa altar at tila may tinig na sabing, bawal, bawal, bawal ang pumatay. Subalit tulad lang ng maraming bagay, ang pagpatay ay natututuhan din kung magtitiyaga ang makinig sa mahigit na karanasan. Nakuha ko sa tiyon ko kung paanong balibagin ng tsinelas o pilantikin ng lampin ang nakatitig na butiki sa aming kisame, at kapag nalaglag na't nakikisay sa saig ay agad ipit ng hindi makapuslit habang dahang-dahang tinitipon ang buong bigat sa isang paang nakatingkayad, sabay bagsak. Magandang pagsasana ito sapagkat hindi mo nakikita, naririnig lamang ang lumalangot-ngot ang buot bungo na lintik na butiking hindi na makahulitik-tik. Kung sa bagay, kilabot din niya sa mga gamo-gamo. Nang magtagal-tagal ay naging malikain na rin ang aking mga kamay sa pagdukit ng mata, pagblade ng paa, pagpisa ng itlog sa loob ng tiyan, hanggang mamilipit niyang parang nasa ibabaw ng baga. O kung panahon ng Pasko't maraming paputok, maingat kong sinusubuan niya ng rebentador upang sa pagsabog ay magpaalaman ang nguso at buntot. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit patuloy pa rin niyang nadaragdagan. Kaya't ang pagpatay ay nakakasawa rin kung minsan. Mabuti na lamang at nakaluluwag ng loob. Ang pinto at bintana kahit hindi mo sinasadya at may paraan na pagpuksan ng buhay. Ganyan lang talaga ang pagpatay. Kung hindi ako, ay iba naman ang babanat. Kung hindi ngayon, ay sa iba namang oras. Subalit, ang higit na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob ay ang malalim nating pagsasamahan. Habang ako ay pumapatay, kayo na may nanonood. Inihahalin tulad natin ang pagkipil sa tao sa pagpatay sa mga insekto gaya ng butiki, ipis o lamok na animoy kadali lang pumatay at pumaslang kahit ang inosenteng nilalang. Mga iyak, sigaw ng mga nasa bingit ng kamatayan ang siyang naririnig, na kahit di mo nakikita ay ramdam mo ang awa at habag. Pamamaslang ay natututunan, madaling pumatay subalit mahirap bumuhay. Lahat ng tao ay nagsisimula sa pagiging inosente o walang malay sa mundong kinagisnan. Ang pagpatay at pagnanakaw ay ilan sa mga pinakamabigat na kaso sa batas. Subalit natututunan ito. Kung tama ang iyong galaw at kilos, tiyak na ikaw ay uuwi ng buo at walang galos. Marami sa kabataan ngayon ay hindi man tinuturuan kundi nakikita nila sa kanilang paligid ang mga bagay na di dapat kanilang gawing pang-araw-araw na gawain. Maganda man o tama ang isang gawain, nagsisimula ang lahat sa kamangmangan. Sa mga linyang ito, ipinararating ang pagkatuto o pagsunod ng isang tao sa gawain na mas nakatatanda o mas nakatataas sa kanya. Sa iba pang pananaw, natututunan ng tao na saktan ng inosente na walang kamuwang-muwang sa masamang gawain, matiwasay lamang na nabubuhay, o kaya naman ay saktan ang walang kalaban-laban na nilalang. May hahambing ito sa pagkatuto at pagsunod ng mga pulisya mula sa may mas nakatataas na posisyon ng pagkitil sa mga inosente, kung saan ang mga nakikitil ay mga individual na mapayapang nabubuhay at inosenteng nagiging biktima ng kanilang kaharasan. Pinapahiwatig naman ng mga linyang ito ang higit pang pagpapahirap o pananakit ng salarin sa biktima ng may buong pwersa. Tulad sa mga pangyayari noong War on Drugs sa ilalim ng administratibo ni dating Pangulong Duterte, ang mga inosenteng biktima ay falsipikadong krimen ay namatay dahil sa walang awang pananakit
at pagpaslang ng mga di umanong tagapagtanggol ng ating bansa. Ang mga mahihina at walang laban ay hindi nadedepensahan at may paglalaban ang sarili. Sila ay tahimik na lamang na nalilimutan at naglalaho sa isipan at konsensya ng mga tao at hindi nakakamit ang nararapat nilang hustisya. May hahambing ito sa tunay na pangyayari sa buhay kung saan ang madalas na biktima ng mga gawaing kaharasan ay ang mga mahihirap na tila hindi pinakikinggan ang sigaw ng saklolo dala ng mababang katayuan sa lipunan. Pinararating nito ang mga paraan na ginagawa sa isang tao sa kung paano nila pahirapan, saktan, bago paslangin. Madali lang para sa kanila ang pumatay dahil sanay na sila. Nakagawian na nila na kahit nahihirapan na ang kanilang biktima ay di sila maaawa at kailanman bababa para sa mga dukha. Marumi ang politika, kaya't para sa kaligtasan ng mga tatakbo o nasa pamahalaan, kanilang ipinapapatay ang sinumang kalaban para sa kanilang upuan, gayon din sa mga simpleng mamamayan at tataliwas at tuligsa sa mga nakakataas para sa katahimikan ay kanila itong pinapapatay. Ngunit kahit ilan pa ang kanilang patayin, hindi kailanman matatapos ang kasinungalingan at kasamaan kaya't gaya ng sabi sa huling linya, hindi nila maubos at matatapos. Sa parteng ito, naipakita na may nabuong koneksyon sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na mamamayan. Dito, mas napatunayan na kapag kabilang ka sa mahihirap at walang kakayahan sa buhay, wala kang magagawa kung hindi maging pipi, bulag at bingi sa katiwalian ng nakatataas. Ngunit kung may kakayahan ka, kapangyarihan at pera na kumokontrol sa lahat ng bagay sa mundong ito, madali na lamang aayon sa iyo ang lahat. Ipinaparating sa datos na ito na sa higit sa 7,000 buhay ang nawala ay walang sapat na ebidensya o matibay na kredibilidad ang mga pulis upang pumaslang ng mga inosenteng tao at maaaring napagbintangan lamang. Sinasabing may mga pulis na pinagtatakpan ng kanilang mga krimen sa pagtatanim ng droga at baril sa mga inaakusahang suspek at idinidiin na ito ay nanlaban. Ito ay pumapatungkol sa patuloy na pagtaas ng mga bilang ng namamatay at isang malaking suliranin na kinaharap ng ating gobyerno. Pinapakita rin dito na ang pagtuligsa ng ilang internasyonal na mga grupo o samahan na may kinalaman sa karapatang pantao. Subalit dinedepensahan pa rin ni dating Pangulong Duterte ang mga alagad ng batas na nakapatay sa mga gantong operasyon. Ang paglobo ng mga napapatay sa operasyong ito ay sa Pilipinas ay patuloy na inaaral ng mga organisasyong internasyonal. Ayon dito, umabot na sa mahigit 50% ang mga namatay sa mga unang araw ng pandemya. Isa rin ito sa mga ikinadagdag sa suliranin ng gobyerno ang pag-usbong ng pandemya, maging ang mga tiwaling aktivista. Dahil sa lockdown, mas dumarami ang mga gumagamit ng illegal na droga, dahilan para mas malaking porsyento ang napapaslang at nahuhuli ng mga pulisya sa kanilang operasyon. Subalit, patuloy iyong iginigiit ng pamahalaan laban sa mga organisasyong internasyonal patungkol sa karapatang pantao. Sa pagtungtong ni President Bongbong Marcos ay pagpatuloy pa rin ang paglaban ng gobyerno kontra droga. Nasa mahigit 6.7 bilyong droga ang nakuha ng gobyerno, ngunit isa sinasabing walang dumanak na dugo o sa mga tuwid walang gaanong namatay kumpara sa termino ni dating Pangulong Duterte. Sumuko ka na! Huwag ka na magpaliwanag! Huwag ka na magpakamanga! Hindi na lang ako mga katulad mo! Ipinaparating sa datos na ito ang mga naging biktima sa tukhang, gaya nga ng sabi sa pahayag na ang sino mang nasa drug watch list na natukhang ay hindi binisita para pakiusapang sumuko, kundi pinatay.
Dahil sa pangyayaring ito sa ating bansa, hindi nila alam kung sino ang kanilang pinapatay. Isa na nga rito ang mga biktima na inosenteng tao na nadawit sa droga o napagkamalang gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Masaklap man sa katotohanan, maraming tao ang napagkamalan at nadamay sa tokhang at walang sabi-sabi, basta-basta lang silang pinatay nang hindi nila alam. Wala man lang paalam sa kanilang mahal sa buhay, maraming mga inosenteng tao na walang ginawang masama, ngunit bigla na lang pinatay dahil sa maling akala. Dahil dito, maraming buhay ang nawala na hindi na kailanman maibabalik pa. Dyaryo kayo dyan. Oy, miss, bili ka na, Dyaryo. Balita mo. Sa tulang ay sinulat ni Father Alejo na pinamagatang sanayan lang ang pagpatay ay binigyan diin ng marumi at walang pusong pagkitil ng buhay ng mga mamamayan. Dito, binibigyang paliwanag ang nakakapanindig balahibong pagpaslang sa mga inosenteng mamamayan nang walang dahilan. Mababanag at mauunawaan sa tulang ito ang hindi pantay na pagtingin sa bawat individual at ang maling pakikitungo ng mga nakatataas sa kanilang nasasakupan. Parang inilalarawan kung paano tayo tinuturuan o natututunan na maging hindi sensitibo sa pagpatay o sa karahasan, na tila isang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Kagaya sa pagpatay sa mga hayop, ang di masikmura at di makatarungang pagpatay ay ginagawa mismo sa ating kapwa mamamayan. Dulot nito ay tila nawawala na tayo ng pakiramdam tungkol sa karapatang pantao at paglabag para sa seguridad, kundi sa pagkawala rin ng ating pakiramdam sa kahalagahan ng buhay at ang pagtanggap na normal na lamang ang mga ganitong pangyayari. Pinapakita ng tula ang proseso ng pagiging immune o sanay sa karahasan na sa unang tingin ay tila normal na bagay, pero sa katagalan ay maaaring magdulot ng pagkalimot sa halaga ng buhay at paggalang sa kapwa. Ito ay isang paalala na kahit gaano pa katagal na itinuturo sa atin na maging walang pakialam sa mga karahasang ito, hindi dapat ito maging bahagi ng normal na pamumuhay. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng tula ang kahalagahan ng patuloy na pagpapahalaga sa buhay at ang pag-unawa na hindi dapat maging bahagi ng ating lipunan ang karahasan at pagiging walang pakiramdam sa halaga ng bawat buhay.
Ang sipi na ito ay nagmula sa nanay ni Kian de los Santos ay naglalarawan ng labis ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang lahat ay gagawin para mabuhay niya ng marangal ang kanyang anak. Handa niyang alagaan ng matagal, mabuhay lamang ito at makasama habang buhay. Samantala, ang sipi naman na ito ay mula sa tatay ni Kian de los Santos ay naglalarawan ng pangungulila at panghinayang ng isang magulang sa trahedyang naranasan ng kanilang anak. Ang pagsasaad na binaboy nila, anak ko, kawawa naman ay nagpapahayag ng sakit at panghinayang ng ama sa hindi makatarungang pangyayari na kinaharap ng kanilang anak. Sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanyang anak bilang mabuting tao, pinapakita ng ama ang pangalan ng anak bilang isang tao na karapat dapat sa paggalang at hindi dapat tratuhing parang hayop. Nagiging biktima ang isang inosenteng tao ng mga masasamang tao ng mga taong sanay gumawa ng laban sa batas at sa karapatan ng taong sinasamantala ang kahinaan ng isang nilalang. Ang pahayag na binigay ko na nay para hindi na nila ako masaktan ay nagpapahayag na pangangailangan na nagsasalita na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mahal sa buhay laban sa anumang panganib o pang-abuso. Ito ay maaaring maging resulta ng masamang karanasan o pangangamba sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ginagawa natin ang lahat para sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay kahit mawala o makuha ang ating pinagpaguran. Ang lahat ay gagawin para lang sa kaligtasan. Nakaukit na sa ating kasaysayan kung paano binaboy, binaliwala, niyurakan at tinanikala ang mga paa ng mga walang kamali-malay na tao. Binakasan ng buhay dahil sa maling aligasyon at mga pagbibintang maging maganda lang sa paningin ng taong bayan. Karapatang pantao o karapatang para lang sa gobyerno naway magising hindi lang ang bawat Pilipino subalit maging ang buong mundo na ang kanilang mamamayan ay kanilang yaman kapakilos para sa kanilang kinabukasan. Mahalaga ang boses ng bawat isa, tinig ng mga inalipusta at mga sugat na nagpapatunay na sila'y biktima ng walang habas na pananakit para lang sa pera.